Paliwanag natin, bakit kailangan ng Department of Education ng confidential funds para labanan itong insurhensya? Hindi naman yun ang mandato nila. Ang mandato nila is education. Yun ang sinasabi nila na hindi na sinasabi ni COA na yung confidential funds parang depende sa mandato ng opisina. Na parang sinasabi nila na illegal na magkaroon ng confidential funds yung isang departamento. Nakalagay naman yun sa batas na ang NGA, National Government Agency, pwedeng magkaroon ng confidential funds. Ngayon, anong importansya na merong confidential funds yung DepEd? Sa mga bundok, hindi naman porket bundok, mga malalayong mga lugar, walang eskwelahan. May eskwelahan dyan. Yun nga ang target ng mga komunista Ang target ng mga NPA, yung mga lumad, yung mga walang TV, yung mga nasa mga liblib na lugar, may mga eskwelahan man dyan. At yung mga maliliit na mga eskwelahan dyan, yung mga sityo-sityo, may mga under yan ng DepEd. Yes. Ngayon, doon nagre-recruit etong mga NPA na ito. Pupunta sila doon, dodoktrina sila. Tapos, papasukan nila ng ibang curriculum, yung eskwelahan. Yun yung iniwasan ng DepEd. Kaya, importante na ang DepEd merong confidential funds para mapigilan yung recruitment ng komunista sa mga liblib na eskwelahan. Oo. Pero dito tayo muna sa confidential funds. Oo. Lagi nilang sinasabi, Mary Grace Piatos, Mary Grace Piatos. Ang sabi nila, si Inday Sara daw, si Mary Grace Piatos. Ang tawag nga nila kay Inday Sara, Mary Grace Piatos. Mamukat-mukat mo nung lumabas kung magkano yung pera nakuha ni Mary Grace Piatos. 7,000 lang? Barya. Ano ya? Hindi ba? 70,000? Oo. Yan yung sinabi ni Jason sa. Mas malaki pa yung tip ni Rafi. Oo, ha? Oh, Oo, ha? si Jason sa Oo, Totoo naman sinabi yan, niya. lumabas naman sa social media, 250 to 300, di ba? Yung babae mismo nagsabi. Mas malaki pa nga yung kinita niya sa pelikula eh. Oh, di ba? Ay, oo. Oo. Na Kesa dun sa blockbuster. Pero ano bang importansya nitong confidential funds? Kasi ang question nila, bakit ang DepEd merong confidential funds? Bakit ba kailangan ng DepEd ng confidential funds? Sinong gusto sumagot? Pero mali yung, para sa akin mali yung pinapatunayan nila. Ang article ng impeachment, binulsa ba yung confidential funds? Ninakaw ba? Ang kaya nga nabobor na yung tao kasi supposedly may pasabog. May dahilan kang ikikwento. Nabulsa ba? Papaano nabulsa? Hindi. Inuulit lang nila yung ginawa nila sa Committee on Justice sa Kamara, which is merong confidential funds. No one is arguing against it. Wala namang nagsasabing walang confidential funds eh. So, yun lang ang pinuprove nila, may confidential funds. Ano ngayon? Oh, meron naman talaga. Pero para sa akin naman hindi na question dito. Although napaamin or nasilat dito si Wamil na hindi lang si BP Sara. Pero para sa akin, hindi na importante kung sino mayroon. Ang tanong na lang dito, yung mga naunang presidente ba, naging DepEd Secretary, naging Vice Chairman ba sila ng NTF-ELCAC para kailanganin nila ng confidential funds? Kasi si BP Sara, naging DepEd Secretary. Alam naman natin na dyan sa mga eskwelahan, dyan nagsisimula ang rekrutan. At noong si BP Sara ang may hawak ng DepEd na yan, kahit papaano, meron tayong nakita may achievement. Walang mga na-recruit na estudyante, walang mga estudyante na dinadala sa bundok katulad ng ginawa nila yung dating congressman. So, nanahimik yung eskwelahan. So, ngayon, ang problema natin, baka mamaya, dahil iba na nga yun nandyan, so hindi naman sa wala tayong tiwala sa nandyan, pero parang mas focus kasi si BP Sara dun sa ginawa niya yon kasi alam niya na yun Alam niya na yung kung paano i-execute kasi ginawa nila yan sa Davao kasama ng pamilya nila. Paliwanag natin, bakit kailangan ng Department of Education ng confidential funds para labanan itong insurhensya? Hindi naman yun ang mandato nila. Ang mandato nila is education. Yun ang sinasabi nila na hindi na sinasabi ni COA na yung confidential funds parang depende sa mandato ng opisina. Na parang sinasabi nila na illegal na magkaroon ng confidential funds yung isang departamento. Nakalagay naman yun sa batas na ang NGA, National Government Agency, pwedeng magkaroon ng confidential funds. Ngayon, anong importansya na merong confidential funds yung DepEd? Sa mga bundok, hindi naman porket bundok, mga malalayong mga lugar, walang eskwelahan. May eskwelahan dyan. Yun nga ang target ng mga komunista Ang target ng mga NPA, yung mga lumad, yung mga walang TV,
Yung mga nasa mga liblib na lugar, may mga eskwelahan man dyan at yung mga maliliit na mga eskwelahan dyan, yung mga sityo-sityo, may mga ano yan, under yan ng DepEd. Yes. Ngayon doon nagre-recruit etong mga NPA na ito, pupunta sila doon, dodoktrina sila, tapos papasukan nila ng ibang curriculum yung eskwelahan, yun yung iniwasan ng ng DepEd. Kaya importante na ang DepEd merong confidential funds para mapigilan yung recruitment ng komunista sa sa mga liblib na eskwelahan. At kung makapapansin natin, si BP Sara, sinasabi nga nila, lagi nasa bundok, umakyat sa bundok, di ba? Yun ang ginagawa niya eh. Pinupunta niya yung mga school. Pero, noong panahon ni BP Sara, pinupunto natin, walang mga katutubo na nakukuha itong mga may leaning dyan sa mga kaliwang grupo. So, ibig sabihin, nanahimik, naging mapanatag yung mga eskwelahan, lalo-lalo na yung mga hindi naaabot. Tsaka, eto yung mga taga-bundok, yung mga rebelde na yan, galit na galit yan sa mga Duterte kasi yung kalsada, yung mga bundok na walang kalsada, nilagyan ng kalsada. Farm to market road. From to market road. So, ngayon, nabubulabog ngayon sila. Doon, pag nalagyan na kasi ng kalsada yan, magkakaroon na ng mga bahay dyan, magkakaroon ng komunidad, Sibilisasyon, magkakaroon na ng mga pulis, mga headquarters ng police and all that. So, mapupus sila sila makakapasok. mapupus. Hindi sila makakapasok. Ganon. Yun nga. Merong actually, Jay, may dagdag ka. Ang masaklap pa diyan, yung confidential pa ni VP Sara laban sa mga makakaliwa, sa mga NPA. Tapos yung confidential pa ni Marcos, pang pondo sa mga Sa NPA. racket. Racket. Takin mo, 17 billion sa Saka racket. ito ba yung sabi nga nila, yung kay Ma'am Sara, gulili ng gamot. Yung kay Bongbong Marcos, ginamit Sige. Sa racket. Ito racket. Gamot din naman yun Hindi, dapat kinote mo na lang yung Sige. sinabi ng tao na nagsabi. Ayun nga. Attorney Rowena Guanzon nagsabi niyan, Kaya para sa hindi ka mga- makasuhan. Sabi nga ni Rowena Guanzon, si Sara, ginamit yung pera, Pambili na. pagbili ng gamot. Anong gamot? Nakakagamot ng sakit. Nakakamot ng sakit ng mga sugat, gano'n. Ganon. Yung kay Bongbong, Sino? Sila. basta yung isa, ayoko makasuhan. Nakakasuhan na naman ako eh. Hindi, tsaka isa pang dahilan dyan kung ba't gigil na gigil sila sa kay Mary Grace Piatos. Kasi gusto lang nilang malaman kung sino talaga yun eh. At dadalihin talaga nila. Kasi yun yung nagturo sa mga kasamahan nila eh. Yun yung nagbunyag sa mga, sino ba naman ikaw, isipin mo gusto nilang malaman, ipapasubpi na nga daw nila. Gusto nilang malaman kung sino si Mary Grace Piatos. Ikaw ba, pag yung tropa mo, sinumbong mo dun sa asawa, sasabihin mo ba sa asawa mo na ako ang turo mo na nagsabi Di ba sasabihin mo, wag mo ko ituro na ako yung nagsabi Ayan, Oh, parang si parang Robin. ganun din yun. Ikaw ba, Robin. ituturo mo ba, ipapahamak mo ba yung sarili mo at bibigay mo yung totoong pangalan mo na ikaw yung mapapahamak? Ganun lang kasimple yun. Gumagamit ka ba ng alias? Experience Hindi, yun. meron pala akong dapat ang Alias. nilagay ni gusto ko sanang sabihin i-suggest kay VP Sara pag naglagay siya. Cheetos Miranda. Oy, pwede pwede Galing yan, maganda yan Pero